Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Nathan, na dinukot ng isang gangster at iniwan sa gitna ng kawalan. Habang sinusubukan niyang makauwi, nakilala niya ang isang misteryosang babae na may tunay na pakpak. Nakalimutan ni Nathan ang sarili niyang mga problema at isinugol ang lahat para protektahan ang babae. Si Nathan ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang at malas sa buhay. Isa siyang hindi matagumpay na music hero na bihirang makapag-perform sa maliliit na club at bar. Isang gabi, matapos ang kanyang performance, nakipagtalo siya sa manager ng club upang makuha ang buong sweldo. Pagkatapos, lumabas siya at inilagay ang pera sa kanyang bulsa. Ngunit bago pa siya makaalis, sinapak siya ng isang gangster ng sobrang lakas kaya't agad na nawalan ng malay si Nathan. Kinabukasan, nagising si Nathan sa tabi ng gangster na nagmamaneho ng mabilis. Dinala siya ng gangster sa gitna ng disyerto at tinutukan ng armas. Akala ni Nathan ay matatapos na siya, ngunit isang himala ang nagligtas sa kanyang buhay. Pinaputukan ng isang grupo ng mga katutubong Amerikano ang gangster. Kinuha nila ang armas at mga susi ng kotse, ngunit hindi nila sinaktan si Nathan. Si Nathan ay naiwang nag-iisa sa gitna ng kawalan at patuloy na naglakad hanggang sa makahanap ng tulong. Pag-akyat niya sa bundok, nakita niya ang isang maliit na karnabal na maraming tao. Bumaba si Nathan at nagtanong sa isang performer kung maaari siyang humiram ng telepono. Matapos magbigay ng kaunting pera, pinapasok siya ng performer sa tent upang magamit ang telepono. Sa loob ng tent, may iba pang mga performer na gumagawa ng mga kakaibang tricks. Nabigla si Nathan sa kanyang nakita, ngunit nabighani siya sa isang performer, partikular sa isang maganda at misteryosang babae sa loob ng isang glass box. Akala ng babae na bahagi si Nathan ng mga manonood, kaya binuksan niya ang kanyang mga pakpak. Alam ni Nathan na maaaring peke ang mga pakpak, ngunit naaakit siya sa ganda ng babae at nais niyang makita ito ng mas malapitan. Natakot ang babae at pinatay ang ilaw. Nakalimutan ni Nathan ang tungkol sa telepono at sinubukan niyang maghanap ng paraan upang makita muli ang babae. Sa kabutihang palad, natagpuan niya ang van ng babae at sumilip sa bintana. Ang babae ay suot pa rin ang mga pakpak at mukhang tunay ang mga ito. Lalo pang naging mausisa si Nathan at patuloy na tumingin, ngunit napansin siya ng babae. Nagalit ang babae at sinabing tapos na ang palabas kaya dapat na siyang umalis. Humingi ng paumanhin si Nathan sa panggugulo at ipinakilala ang kanyang sarili. Sinabi niyang matagal na siyang naglalakad at gusto lang niyang makaupo at uminom ng kaunti. Nang malaman ng babae na music hero si Nathan, inanyayahan siya nitong uminom kahit na hindi siya taga-Amerika. Kahanga-hanga ang kanyang mahusay na pagsasalita ng Ingles na lalo pang ikinabilib ni Nathan. Biniro ni Nathan ang babae kung isa ba siyang anghel, ngunit mas gusto ng babae na tawagin ang sarili niyang bird woman. Pagod na siya sa kanyang trabaho dahil mabigat ang kanyang mga pakpak at masakit sa katawan. Tinanong ni Nathan kung bakit hindi na lang niya alisin ang mga pakpak, ngunit imbes na sumagot, pinakiusapan siya ng babae na umalis. Inalok pa rin ni Nathan na isama siya kung gusto nitong tumakas mula sa miserable niyang buhay sa circus. Paglabas ni Nathan ng van, nakasalubong niya ang boss ng babae at ang mga bodyguard nito. Sinabi ng boss na hindi tao ang bird woman, kundi isang nilalang na natagpuan niya sa basurahan. Totoo ang mga pakpak ni Lovely, kaya binigyan siya ng boss ng tahanan kapalit ng pagpapakita ng kanyang sarili sa circus. Naisip ni Nathan na maaaring dalhin si Lovely sa isang espesyal na lugar, at hindi naman masama ang boss sa kanya. Iniisip ng boss na pinoprotektahan lang niya si Lovely. Nirerespeto ito ni Nathan at sinabing kailangan na niyang umalis, ngunit inisip ng boss na baka gusto ni Nathan na kunin si Lovely. Bukod pa rito, ayaw ng boss na ipagsabi ni Nathan na totoong may pakpak si Lovely. Nangako si Nathan na hindi niya ipapakalat ang lihim, ngunit hindi pa rin siya pinalaya ng boss. Biglang dumating si Lovely sakay ng kotse at pinasakay si Nathan. Pagkaraan ng kaunting biyahe, huminto sila sa isang gasolinahan. Tumawag si Nathan sa kanyang kaibigang si Harleen. Naniniwala si Harleen na ang dumukot kay Nathan ay isa sa mga tauhan ng boss ng gangster na si Happy, na matagal nang gustong ipatapos si Nathan dahil sa lihim na pakikipag-date nito sa asawa ni Happy. Sinabihan ni Harleen si Nathan na tumakas ng malayo hanggat maaari, ngunit may plano si Nathan at hiniling niya kay Harleen na ayusin ang isang pagkikita kay Happy. Matapos ang tawag, hinanap ni Nathan si Lovely ngunit umakyat ito sa mataas na lugar upang subukang lumipad. Hindi pa niya ito nagawa noon at natatakot siya. Humiram si Nathan ng kamera sa isang dumadaan at kinuha na ng litrato si Lovely. Natuwa si Lovely dahil inisip niyang hinahangaan ni Nathan ang kanyang likas na kagandahan. Bumalik sila sa kotse at nagpunta sa bayan ni Nathan. Habang nasa biyahe, tinanong ni Lovely si Nathan kung paano siya napunta sa disyerto, ngunit hindi malinaw ang sagot ni Nathan.
Hindi na pinilit ni Lovely na malaman pa ang tungkol kay Nathan dahil ang kailangan lamang niya ay ang tulong nito para makatakas mula sa hawla. Huminto sila sa isang motel at umupa ng komportableng kwarto. Pumunta si Lovely sa balkonahe at nagsimulang tumitig sa karagatan na noon lang niya nakita. Naintindihan ni Nathan ang mga pangarap ni Lovely at nangako siyang dadalhin ito sa karagatan upang makita ito ng malapitan at maranasan ang lahat ng na-miss niya habang nasa circus. Dahil dito, labis na naantig si Lovely at nagsimulang umiyak. Pinahid ni Nathan ang kanyang mga luha at pinayuhan itong mag-relax. Pumayag si Lovely at tinanggal ang kanyang Amerikana upang maayos na maipagpag ang kanyang mga pakpak. Hindi sinasadyang natitigan ni Nathan ang mga pakpak at pabirong sinabi na hindi siya masasanay sa pagtingin dito. Inakala ni Lovely na tinatawag siyang kakaiba ni Nathan kaya't nagalit siya at nagtago sa banyo. Pagkatapos ng isang nakakapagpakalmang palaygo, sumama si Lovely kay Nathan. Muling humingi ng paumanhin si Nathan ngunit labis na nasaktan si Lovely sa mga sinabi nito. Kinabukasan, maagang nagising si Lovely at umalis ng motel. Nagpanik si Nathan at hinanap siya. Sinabi ng manager na tumawag si Lovely at umalis sakay ng kotse. Tiningnan ni Nathan ang history ng telepono at tinawagan ng parehong numero. Nalaman niyang ito ay sa isang plastic surgeon, at plano ni Lovely na ay patanggal ang kanyang mga pakpak. Hindi ito hinayaan ni Nathan na mangyari kaya't agad siyang pumunta sa klinika. Tinitingnan na ng doktor ang mga pakpak ni Lovely, ngunit sinabi ni Nathan na lumayo ito. Gusto pa rin ni Lovely na ay patanggal ang kanyang mga pakpak para maging normal na katulad ng ibang mga babae. Nakiusap si Nathan na huwag niyang ituloy ito dahil siya ay espesyal at mas mahalaga kaysa sa kahit sino pang babae sa mundo. Pagkatapos pagbantaan ang doktor na panatilihin ang lihim, iniwan ni Nathan ang klinika kasama si Lovely. Muli niyang tinawagan si Harleen at sinabi ang plano. Aakitin niya si Happy gamit si Lovely at hihimukin itong patawarin siya. Nag-aalala si Harleen na baka malagay sa panganib si Lovely, ngunit naniniwala si Nathan na mahilig si Happy sa mga kakaibang bagay kaya't siguradong papahalagahan niya si Lovely. Magkakaroon si Lovely ng buhay na hindi kayang ibigay ni Nathan. Hindi pa rin sang-ayon si Harleen, ngunit nangako si Nathan na hindi hahayaang mapalapit si Happy kay Lovely. Papayagan lang niyang makita ito mula sa malayo, kapalit ng sapat na pera upang makaalis ng bansa. Sa wakas, pumayag si Harleen at inayos ang pagkikita kay Happy. Humingi ng tawad si Nathan at sinabi niyang hindi niya alam na asawa ni Happy ang babaeng kanyang nakasama. Sagot naman ni Happy, wala na siyang asawa dahil tinapos na niya ito. Ngayon ay si Nathan naman ang may pagkakataon. Ipinakita ni Nathan ang litrato ni Lovely at ipinaliwanag na totoo ito at hindi matatawaran ang kanyang kagandahan. Kapalit ni Lovely, nais ni Nathan na patawarin siya ni Happy at bigyan siya ng 20% ng presyo nito. Mas gusto ni Happy na tapusin na lang si Nathan at kunin si Lovely, ngunit tumanggi si Nathan na sabihin kung nasaan si Lovely. Inutusan ni Happy ang kanyang mga tauhan na pahirapan si Nathan upang ipagtapat ang lokasyon, ngunit nagsinungaling si Nathan na hindi niya alam kung nasaan si Lovely. Nasa pangangalaga ito ng iba na konektado sa pulis at mga detective. Kung may mangyari kay Nathan, iimbestigahan si Happy sa pagkakawala habang si Lovely ay mawawala magpakailanman. Kung nais ni Happy na makuha si Lovely, kailangan niyang sundin ang mga plano ni Nathan. Bukod pa rito, maaari siyang kumita ng malaki sa pamamagitan ng pagpapakita kay Lovely. Pumayag si Happy sa kasunduan ngunit nais niyang makita si Lovely. Pumayag si Nathan at tinawag siya para sa isang pagkikita sa Opera House kinabukasan. Dinala ni Nathan si Lovely sa Opera House at ipinarada ang kotse sa likuran. Walang ideya si Lovely sa totoong nangyayari at inakala niyang gusto lang ni Nathan ipakita ang magandang tanawin. Binanggit ni Lovely ang mga larawan ni Nathan sa lumang magazine na nagpaalala kay Nathan ng mga lumang panahon noong siya ay sikat. Ngunit hindi niya nagustuhan ang stress at politika kaya't nagpas siyang bumalik sa kanyang normal na buhay. Natutuwa si Lovely na ginawa iyon ni Nathan, dahil kung hindi, baka hindi sila nagkakilala. Habang abala sila sa pag-uusap, dumating si Happy sa Opera House. Pagkalipas ng kaunting oras, isang babae ang nagdala ng isang sulat at pares ng binoculars. Sinunod ni Happy ang mga tagubilin at isinuot ang binoculars. Biglang bumukas ang entablado patungo sa likuran at nakita ni Happy ang kahanga-hangang mga pakpak ni Lovely. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na tapusin si Nathan at dalhin si Lovely, ngunit nakatakas na sila. Inanyayahan ni Nata si Lovely na sumama sa kanya dahil naniniwala siyang sila ay itinadhana para sa isa't isa. Gayunpaman, mukhang tinanggap na ni Lovely ang kanyang kapalaran at mas piniling manatili kay Happy. Patuloy na nakiusap si Nathan, ngunit sa malamig na tono, sinabi ni Lovely na wala na siyang pakialam kay Nathan. Nasaktan ang puso ni Nathan at siya'y lumayo. Hindi niya alam, ginagawa ito ni Lovely para protektahan siya.
Nakipagkasundo si Lovely kay Happy na hanggat kasama niya ito, walang mananakit kay Nathan. Ito ang malungkot na katapusan ng kanilang pag-iibigan. Samantala, tuluyan nang nawala sa sarili si Nathan at hindi na muling tumugtog ng musika. Sinubukan niyang maghanap ng ibang trabaho, ngunit walang gustong kumuha ng isang walang karanasan na tulad niya. Isang gabi, nakasalubong niya ang isang dating kaibigan na nag-alala sa kalagayan ni Nathan. Isa rin siyang music hero at magkakaroon ng pagtatanghal sa nalalapit na party sa museo. Gusto niyang isama si Nathan dahil ang bayad ay sapat na para makakain si Nathan ng isang linggo. Tinanggap ni Nathan ang alok at nangakong darating sa oras. Samantala, sinusubukan pa rin ni Lovely na i-adjust ang sarili sa bago niyang buhay. Magalang ang pakikitungo sa kanya ni Happy at ibinabahagi pa ang mga sikreto nito. Ang tunay niyang pangalan ay Michael. Noong bata pa siya, lagi siyang galit at bihirang ngumiti. Tinawag siyang Happy ng kanyang ama bilang biro, at iyon ang naging palayaw niya. Galit siya sa pangalang ito hanggang ngayon, ngunit mula nang makuha niya si Lovely, tunay na siyang masaya. Habang sinasabi ito, inialok ni Happy kay Lovely ang isang magarang kwintas na diamante, ngunit tumanggi si Lovely na tanggapin ito. Iginiit ni Happy na itago ni Lovely ang kwintas at sinabing matututo rin siyang maging masaya balang araw. Dinala siya ni Happy sa malalaking marangyang party, ngunit hindi ito gusto ni Lovely. Nagpe-perform si Nathan sa parehong party at sinubukang lumapit kay Lovely, ngunit patuloy siyang iniwasan ni Lovely at bumalik kay Happy. Nasaktan ang puso ni Nathan ngunit sinikap niyang manatiling kalmado. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi makalimutan ni Nathan ang sakit at nagsimulang uminom ng alak. Tuluyan siyang nawalan ng sarili at nakikita si Lovely kahit saan. Sa sobrang desperado, dinala niya ang isang random na babae sa kanyang bahay. Sa una, normal ang babae, ngunit bigla itong nagpasok ng kung ano sa katawan ni Nathan. Ang babae ay mula rin sa parehong circus kung saan nagtatrabaho si Lovely. Sinusundan pala siya ng boss mula noon. Pagkatapos, nakaramdam si Nathan ng matinding sakit sa kanyang katawan. Nangako ang boss na ipapaabot ang kanyang pagbati kay Lovely, saka iniwan si Nathan para mawala. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Nathan sa banyo. Sa kabutihang palad, dumating si Harleen sa tamang oras at iniligtas ang buhay niya. Samantala, natagpuan ng boss ng circus ang tirahan ni Happy at pinasok ito. Nakita niya si Lovely at sinabing bumalik siya sa tunay niyang tahanan. Siya ang naghanap at nag-alaga kay Lovely, kaya hindi ito dapat maging ingrato. Sinabi ni Lovely na umalis siya, ngunit hindi siya pinakinggan. Biglang dumating si Happy at pinaputukan ang boss. Agad nawala ang lalaki, habang nanginginig sa takot si Lovely. Nawala na ang pasensya ni Happy at sinaktan si Lovely. Panahon na para siguraduhin niyang walang kukuha kay Lovely muli. Habang nagbabalak ng hindi maganda si Happy, nagpapahinga si Nathan sa bahay. Isang araw, dumalaw ang matalik na kaibigan ni Nathan na may dalang balita mula sa kanyang pinsan at sa pulis. Tumakbo si Happy ng isang lihim na club kung saan nagtitipon ang mga mayayamang negosyante. Hindi sila sumasayaw o umiinom, sa halip ay nakatitig sa isang misteryosong babae na nakulong sa isang glass box. Malaki ang kinikita ni Happy mula sa bawat bisita kapalit ng tanawin. Hindi sigurado ang kaibigan ni Nathan sa balita, ngunit natanto ni Nathan ang totoo. Sa tulong ni Harleen, pumunta si Nathan sa club. Namangha si Harleen sa tindi ng pagmamahal ni Nathan kay Lovely. Nakarating si Nathan sa club nang hindi nahuhuli. Nang makita niyang nakulong si Lovely sa glass box, nag-alab ang kanyang galit. Hinarap ni Nathan si Happy, na nagbiro pa. Sinaktan ni Nathan si Happy at binasag ang salamin upang iligtas si Lovely. Tumakas sila sa bubong, ngunit malapit nang mahuli ng mga gwardya ni Happy. Hinikayat ni Nathan si Lovely na lumipad, ngunit natatakot siya. Sa huli, inamin ni Nathan ang kanyang pagmamahal kay Lovely at tumalon. Dahil sa pagmamahal niya kay Nathan, sinundan siya ni Lovely at nagsimulang lumipad. Nagulat ang buong lungsod nang makita silang magkasamang lumilipad upang maghanap ng bagong tahanan. Nakarating sila sa disyerto, kung saan napagtanto ni Nathan na nakikita niya ang sarili niyang katawan. Naunawaan niyang lahat ng nangyari pagkatapos ng sandaling iyon ay isang panaginip ng isang taong nawawala na. Sa kabila nito, ngumiti si Nathan, naniniwalang si Lovely ay isang anghel na gagabay sa kanya patungo sa langit.